yung kalakasan natin, mga minamahal, ay kagalakan po ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At sa ating pong pagpapatuloy sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa sa gabing ito, minamahal, tayo po'y sama-sama munang manalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus upang ating buhay ng Diyos ay maglangis, hallelujah, sa kanyang dakila at banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amang banal, Diyos sa dakila, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na sangsukat lamang namin ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. Hallelujah. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, leading prayer, beloved, honorable pastor. Anoint thy words, Lord. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama namin sinasaway, ginagapos, ang anumang demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyo ng mga pag-alinlangan, cast out right now, and by the power of darkness, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoong Hesus, at walatin po ang kanyang dakila at banal at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, beloved Lina C. Almeida, to all beloved children, at sa lahat po ng mga anak, mga apo ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, at sa lahat po ng ating beloved webcast viewers po, mga minamahal, naabot ng programang ito, maging dito po sa dako ng bansa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, dito po sa dako ng Mindanao, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, mga minamahal, at sa lahat po ng ating minamahal na mga tagapakinig at tagapagsubaybay ng ating programa, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatid ng mga OFW, minamahal na patuloy pong nagpapagal, nagsusumikap para po matugunan ang pangailangan ng kanilang mga pamilya, at ganoon din naman ay makatulong, minamahal, para matugunan ang pangailangan ng banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Isa po kayong pagpapala sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at dahil po sa inyong pagtatapat, minamahal ang gawain ng Diyos ay nakapagpapatuloy. At ganoon din naman sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa abroad, sa ibayong dagat, sa ibang bansa, at po mga kapatiran sa dako ng Malaysia, ay magandang gabi na po, minamahal sa inyo pong lahat, sa mga kapatiran natin sa dako ng Qatar, sa dako ng Dubai, sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Singapore, minamahal, sa dako ng Malaysia, sa dako ng Taiwan, at maging sa dako mga minamahal ko ng Canada, sa dako ng Grand Ferry, sa dako ng Calgary, mga minamahal, beloved Kuya Eric Garcia, at sa dako ng Grand Ferry, beloved Ate Susan Andres family, at ganoon din naman mga minamahal ko sa dako ng New Jersey, beloved Brother Robert Pert, mga minamahal Beltran, at ang Diyos po ang magpala, ang Diyos po ang magbindisyon sa inyo, at sa lahat ng ating mga kapatid na naabot, mga minamahal ko ng programang ito, dito po mga minamahal sa dako ng Zamboanga, at sa lahat po ng ating mga outreach na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay sumainyo pong lahat, at kami po ay humihingi ng paumanhin pagkat kahapon mga minamahal ay hindi po tayo nakapag programa ng Jesus Miracle Hour. Gawa nga po nang nagkaroon po ng problema sa linya ng internet, mga minamahal, kaya patuloy po nating isama po ito sa ating mga pananalangin every time na tayo po ay magdadaos. Mga minamahal, ng ating programa ay wala pong maging sagabal na gawa, mga minamahal ko ng kaaway. Kaya para po sa mga minamahal po nating taga-subaybay na naghihintay po ng ating programa kagabi, ay ipag-umahin po ninyo, mga minamahal. At tayo na po ay dumako po, minamahal, sa pinaka mahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ng ating pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, sa pagkain ng ating kaluluwa. Ating pong handa ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. At tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. I hope na kayo po ay handa na po sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, make the most of your life. Make the most of your life. Gawin mo yung mga minamahal, pinaka-the best sa buhay mo habang tayo po, minamahal ko, ay nabubuhay. Sapagkat mga minamahal, life is too short. Palagi po nating itanim sa ating puso
itanim sa ating isip na ang buhay natin dito sa lupa, minamahal ko, ay napakaikli. That's why, kung tayo po ay may pagkakataon pa, mga minamahal, ay paglingkuran natin at ibigay natin, mga minamahal, ang kaya nating ibigay para sa ating mahal na Panginoon. Yung paglilingkod na walang reserbasyon, yun po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat we are created to worship Him. Palagi nating isipin at pakatandaan na tayo po ay linikha ng Panginoon, binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng lakas, binigyan niya tayo ng emosyon, ng karunungan, kaalaman, talento, lahat ng nasa atin, mga minamahal, ito po ay galing sa ating mahal na Panginoon. Walang anumang bagay na nasa atin na ito'y ating inaangkin dahil lang sa ating sariling mga gawa. Lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Lahat ng ito ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, maging ang buhay natin ay galing sa Diyos. Maging ang lakas natin ay galing sa Panginoon. Maging ang hininga, mga minamahal ang ating buhay, lahat ng ito ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito'y ating ibabalik sa Kanya upang maluwalhati at mapaluguran ang Kanyang dakila at banal na pangalan. Sa Kanya galing ang ating buhay, gagamitin natin ang ating buhay para luwalhatiin ang Panginoon. Sa Kanya galing ang ating lakas, that's why gagamitin natin ang ating lakas para mapupurihan ang ating mahal na Panginoon. Maging ating karunungan, lahat ng ating talento, lahat ng ating potential, lahat ng ating kakayahan. Mga minamahal, lahat ng ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya maaaring, mga minamahal, ito'y gamitin din natin to glorify God. Kagaya ng sinabi ng Biblia, we are not in our own, we are bought with a price. That's why glorify the Lord through our body. Hindi na po tayo ang nagmamay-ari ng ating mga sarili at ang nagmamay-ari na po ng ating sarili walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ng Biblia, siya po ang tumubos sa atin. Ibig sabihin, mga minamahal, dahil po sa kasalanan ng ating mga ninuno, kasalanan ng ating mga magulang, mga minamahal, maging sa ating mga sariling kasalanan, mga minamahal, we are totally condemned. Tayo po ay nakasangla na, mga minamahal, sa kamay ni Satanas, sa kamay ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. That's the reason why na-inoffer ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay and the cross of Calvary, mga minamahal, para tayo po ay matubos. Sapagkat tayo po ay nakasangla. Siyempre kapag ang isang nakasanglang bagay, may singsing ka, may kwintas ka, may ginto ka, at ito'y isang lamo sa pawn shop, mga minamahal, ito'y kailangan mong tubusin. Sapagkat kapag hindi mo ito tubusin, in due season, mga minamahal, sa tamang oras, mga minamahal, maririmata ang iyong isinangla. Ganon na ganon tayo. Tayo po ay nakasangla. Para hindi tayo marimata, ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay maging kanyang pag-aari. And we are blessed, mga minamahal, among the blessed, because we are God's own property. Tayo po ay pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Napakasarap pong pakinggan na ikaw at ako ay pag-aari na ng Diyos. Di ba? Napakasarap pakinggan. At alam po ninyo, mga minamahal, ang assurance dito, ang isang dakilang blessing dito, yung benepisyo dito, kapag ang Diyos nang nagmamay-ari sa iyo, mga minamahal, you are protected by the Lord day and night. Just imagine, araw at gabi, tataglayin mo ang pag-iingat ng Panginoon. Bakit? Ikaw ay pag-aari ng ating buhay na Diyos. Kaya dapat nating pasalamatan na tayo po ay pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Anumang panganib, anumang disgrasya, anumang kapahamakan, anumang sakuna, mga minamahal, anumang mga dilobyo, epidemyang dumating, wala tayong dapat ikabahala sapagkat meron tayong Diyos na mag-iingat na siyang nagmamay-ari sa atin, isang Diyos na nakakaalam kung anong mangyayari mamaya, isang Diyos na nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya, ang ating topiko ay make the most of your life. Gawin mo kung anong kaya mong ibigay sa mahal na Panginoon. Huwag mong tipirin ng Diyos. Take note, hindi ka tinitipid ng mahal na Panginoon. Dahil kapag tipirin ka ng Diyos, mga minamahal, ikaw din ang mahihirapan. Kaya magpasalamat tayo dahil nakilala natin ng Diyos na siyang tagapag-ingat sa atin, mga minamahal, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, at sa lahat ng panahon, mga minamahal. Unang talata na ating pag-aaralan from the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1, after verse 2. Ang sabi po rito, remember now thy Creator in the days of your youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in him. Verse 2, while the sun or the light
or the moon, or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. Sa Tagalog, ang sabi ng Biblia, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa araw ng iyong kabataan. Remember thy Creator in the days of your youth. Ito po ay napakahalaga sapagkat wala pong creation kung wala pong Creator. So ang gino-glorify not the creation but the Creator. Yun po yung gusto ng mahal na Panginoon sapagkat maraming mga tao ngayon sa ibabaw ng lupa, mga minamahal maging dito sa bansa ng Pilipinas, mga minamahal, they worship the creation than the Creator. Mas sinasamba nila yung mga linikha kaysa sa mga likha. At alam po ninyo na didisplease ang mahal na Panginoon sapagkat sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ng kanilang sinasamba ay ilog. Ang kanilang sinasamba, mga minamahal ko, ay buwan. Sumasamba sila sa araw, sumasamba sila sa bituin. Maraming mga worshiper, mga minamahal, they worship the Lord in their own strategy. Mga minamahal, ito po ay tinatawag na self-styled worship. Self-styled worship. Ang kanilang pagsamba ay hindi nababatay sa Biblia, hindi naaayon sa Biblia. Sinasamba nilang Panginoon sa sarili nilang kapamaraanan. Kaya sila'y nagkakamali, sila'y namimisli. Just imagine, maraming bansa ang sinasambay kalabaw, ang sinasambay isda, ang sinasambay bangka. Ang sinasamba, instead ng Creator, ang sinasamba nila ay yung mga creation. Kaya sabi ng Biblia, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong dakilang manlilikha, lalong-lalo na sa panahon ng iyong kabataan. Sapagkat, mga minamahal, kaya pa nating ibigay ang lahat as long na tayo po ay nasa panahon pa ng kabataan. Sapagkat kapag may edad ka na, hindi mo na magagawa yung kayang gawin ng mga kabataan. Malabo na ang iyong mata. Siyempre, pag may edad ka na 90 years old, 80 years old above, 90 years old above, lumalabo na ang iyong paningin, lumalabo na ang iyong pandinig, lumalabo na mga minamahal ang lahat ng bahagi ng iyong katawan, nagkakaroon ka na ng panghihina sa tuhod, panghihina sa pisikal na katawan, maging ang iyong panlasa ay nababago, maging ang iyong pangamoy ay nababago, maging ang iyong pandinig ay nababago. Mga minamahal, lahat ng mga senses mo sa iyong katawan, there's 5 senses in our body. At yung 5 senses na yan, kapag ikaw ay may edad na, mga minamahal, humihina na yung mga senses na yan, at may hirapan ka na rin na paglingkuran ang mahal na Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, serve the Lord without any reservation. Ibig sabihin, habang may lakas ka pa, habang may hininga ka pa, habang may tinig ka pa, habang kaya mo pang magbigay papuri, paglingkuran ng mahal na Panginoon sa abot ng iyong makakaya. Sapagkat ang mahal na Panginoon, hindi naman siya naghihintay ng kaya mong ibigay, mga minamahal, hindi naman siya naghihintay ng mga bagay na hindi mo kayang ibigay. That's what I mean. Yung bagay na hindi mo kayang ibigay, because God knows our capacity. He knows our load limit. Alam niya yung kapasidad mo. Alam niya yung kapasidad ko. Alam niya yung kakayahan mo. Alam niya yung kakayahan ko. Kaya hindi naghihintay ang Panginoon ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang hinihintay lang ng Diyos ay yung kaya mong ibigay. Kaya alam ng Panginoon yung kakayahan mo. Kung ano ang kakayahan mo, mga minamahal, yun lang ang ini-expect ng Diyos. Kung ano ang kapasidad mo na kaya mong ibigay sa paglilingkod mo sa Kanya, yun lang ang hinihintay ng Panginoon. Pero yung mga bagay na hindi mo kaya, dahil hindi naman po lahat ng bagay ay kaya nating gawin. May mga limitation po tayo dahil tayo po ay tao. May mga minamahal, yung iba nating kapatiran, iba nating mga fellow believers, meron silang kayang gawin na hindi naman natin kayang gawin. Meron naman tayong kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Ang ibig ko pong sabihin ay kung ano ang kaya nating ibigay, yun lang ang ibigay natin para sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng Biblia, remember thy Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang Panginoon sa panahon lang ikaw ay bata pa. Siyempre pag bata ka pa, wala kang mga minamahal reason na hindi mo paglingkuran ng Panginoon ng buong lakas dahil taglay mo pa ang kalakasan. Hindi kagaya ng kapag ikaw ay may edad na, mga minamahal, nahihirapan ka ng tumayo, nahihirapan ka ng maglakad, nahihirapan ka ng sumamba, nahihirapan ka ng makinig ng pangangaral, mga minamahal, dahil marami ng diferensya sa iyong physical na katawan. Kaya, in-advise ng mahal na Panginoon, when you are in the time of your youth, remember your Creator. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa karawan ng iyong kabataan. Bago dumating yung masamang araw,
at ang mga taon ay lumapit na. Ibig sabihin, bago dumating na yung buhay mo ay paikli na ng paikli. Dahil ang tao ay parang kandila po ito, mga minamahal. Sa haba ng pagkasindi, ito po ay napupulpod dahil sa sobrang init, mga minamahal, paliit ng pailit, paikli ng paikli yung buhay, mga minamahal ko ng tao. Hindi po natin kayang pigilan yan, sapagkat yan po ang nature ng tao. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hindi po natin kayang i-extend ang buhay natin. Only God can extend, mga minamahal, can know the expansion of our life, yung lifespan natin. Diyos lang, minamahal ko, ang nakakalam. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka tatagal dito sa lupa. Na hindi nga natin alam kung buhay pa ba tayo bukas eh. Hindi nga natin alam kung gigising pa ba tayo bukas ng umaga. Yan po ang realidad ng buhay. Bakit? Hindi natin kontrolado yung buhay natin na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang mensahe ng Biblia, as long as we live, serve the Lord with gladness. Serve the Lord without any reservation. Paglingkuran natin ang mahal na Panginoon habang tayo po'y nabubuhay, habang tayo may lakas, habang tayo may hininga, habang tayo may tinig. Bakit? Darating po ang araw, hihinto ang pintig ng ating mga puso. Darating ang araw, hihinto ang tibok ng ating mga puso kapag huminto ang tibok ng ating mga puso. Mga minamahal, sigurado po yan na katapusan na po natin, minamahal. Kaya nga po, hindi natin alam yung expansion ng buhay natin. Only God can know the expansion of our life. Alam niya kung hanggang kailan tayo titira dito sa lupa, mga minamahal. Walang sino mang taong kaya niyang extend ang kanyang buhay. Kaya nga, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, huwag tayong mag-alala sa ating kakainin. Huwag tayong mag-alala sa ating iinumin. Dahil ang ating pag-aalala sa mga bagay na ating kakainin, ating iinumin, ang ating idadamit sa mga bagay na material na iniisip natin ng iniisip, mga minamahal. Sabi ng Biblia, yung pag-aalala mo ay hindi kayang magdagdag kahit po 1 pulgada ng iyong buhay. Kahit sino po, walang tao na makapagdadagdag ng kanyang buhay. Desisyon yun ng ating mahal na Panginoon. Ang utos lang ng mahal na Panginoon, mga minamahal, let me know, mga minamahal, to count the numbers of our days. Mga minamahal, pag-aralan daw natin, bilangin, mga minamahal ko, yung mga araw ng ating mga buhay. Yun lang man po yung kaya natin gawin. Kaya alam natin kung ilang taon na tayo, sapagkat tinuruan tayo ng Panginoon na bilangin ang mga araw at taon ng ating mga buhay. Pero yung pag-extend ng buhay natin, expansion ng buhay natin, hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa lupa. That is the reason why, mga minamahal, na habang may buhay tayo, ibigay natin yung the most natin sa Panginoon. Ibigay natin yung the best natin sa Diyos. Habang kaya pa nating pumalakpak sa pagpupuri sa Panginoon, pumalakpak na tayo, mga minamahal. Habang kaya pa nating magbabling, hanggang kaya pa nating magpuri, mga minamahal, tumalon, tumakbo, awitin ng buong lakas ang ating mahal na Panginoon. Gawin natin yan dahil darating ang araw, hihina ang ating tuhod. Habang kaya pa nating magbasa ng Biblia, magbasa tayo ng magbasa. Dahil darating ang araw, lalabo yung ating mga mata. Habang kaya pa nating makinig ng mga preaching, makinig tayo ng makinig sa pangangaral ng salita ng Panginoon upang ang mga salitang ito ay tumimo, rumirip sa ating mga puso habang nakakarinig pa tayo, mga minamahal. Dahil darating ang araw, hihina ang ating pandinig, darating ang araw, hihina ang ating paningin, darating ang araw, hihina ang ating panlasa, darating ang araw, hihina ang ating mga kamay, maging ang ating mga tuhod, buo nating katawan ay manghihina gawa ng ating mga katandaan. Yan po ang totoo ng buhay. Sabi ng Biblia, habang hindi pa dumarating ang masamang araw, habang hindi pa dumarating, mga minamahal, lumalapit ang mga taon ng ating buhay, mga minamahal, at iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga bagay na iyon. Siyempre, mga minamahal, hindi ka na makapag-enjoy sa paglilingkod. Marami nga tayong kapatinan ng mga matatanda na kapag nakakausap ko, ang sabi nila sa kanilang kwento, mga minamahal, bakit daw ngayon lang sila tinawag ng ating mahal na Panginoon na matanda na sila, hindi na sila makakapagserbisyo kagaya ng pagserbisyo ng mga kabataan. Samantalang yung mga kabataan naman natin ngayon, mga minamahal, ay taking for granted ba? Yung kanilang paglilingkod, mga minamahal, hindi naman po lahat ng mga kabataan ganon. Pero may mga kabataan tayo na talagang sincero sa paglilingkod, talagang
mga minamahal, buwis buhay sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Meron naman tayong mga kabataan, siguro iniisip nila, bata pa sila, kailangan nilang i-enjoy ang panahon. Mga minamahal, siguro ganun ang mindset nila, nasa isip nila, nasa puso nila. Kaya sometimes, mga minamahal, binabaliwala ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya blessed po yung mga kabataan. Although, in their young age, mga minamalay talagang focus sila sa pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Nakaka-bless yung ganitong mga kabataan, mga minamahal na talagang ibinigay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Serve the Lord while we have time. Paglingkuran natin ng Panginoon habang may oras pa po tayo. Yun po ang mensahe ng kaligtasan. At because we believe that life is too short, mga minamahal. Pero alam po ninyo, meron po tayong isang sikat na US actor, singers at the same time. Ang kanyang pangalan ay Michael Jackson, mga minamahal. Ang sabi ng aking nabasa sa tabloid, mga minamahal, he challenged death, but that death challenged him back. He challenged death and death challenged him back. Hinamon po niya yung kamatayan, mga minamahal. Nagkaroon po siya ng goal sa buhay na ang gusto niya ay umabot ng 150 years old yung kanyang buhay. Ito po'y kanya lang. Mga minamahal, sometimes gano'n ang tao. Too much, mga minamahal, of confidence. Sometimes na may mislead tayo. Sobra siyang tiwala sa kanyang sarili. Dahil nga naman, siguro mayaman siya, multimillionaire siya, mga minamahal, siguro dahil sikat siya, mga minamahal, yung kanyang source of income ay very sufficient, mga minamahal, kumpara mo sa iba. Kaya siguro naisipan niya na kaya niyang extend yung kanyang buhay dahil po sa kanyang mga minamahal resources. Gagamitin niya yung pera niya, gagamitin niya yung influence niya, gagamitin niya lahat ng kapasidad niya to extend his life up to 150 years old. Yun po ang gusto niya. Mga minamahal, kung ikaw ay mamatay, tanggapin ng Diyos ang kaluluwa mo doon, mga minamahal, sa langit. Yun po ang turo ng Biblia, hindi po yung turo ng relihiyon. Kaya nga sabi ng Biblia, now is the day of the salvation, now is the accepted time. Ito yung araw ng kaligtasan, ito yung araw ng pagtanggap mo sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang kaluluwa mo ay maliligtas hindi sa magitan ng pagsusumikap ng iba. Ang kaligtasan mo ay tatanggapin mo sa iyong sariling pagsusumikap. Individual ang kaligtasan. Kaya nga sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and with trembling. Ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo na merong takot at merong panginginig, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Romans chapter 14 verse 7, after verse 8, mga minamahal, tayo po ay nararapat mabuhay na nasa Panginoon o mamatay man tayo. Ang mahalaga ay nasa Panginoon tayo dahil nakakatakot kung mamatay kang hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May impyernong naghihintay sa iyo. Hell is real. Totoo, minamahal ko ang impyerno. Marami pong mga documentary files ang pwede nating i-research to prove that hell is real. Para mapatunayan na ang impyerno ay totoo. Hindi po ito haka-haka lang. Hindi po ito kwentong barbero. Hindi po ito kwentong bayan, kwentong kanto. Ang mga minamahal story regarding what is the reality of hell, mga minamahal, ay documented. Nakasulat po yan, mga minamahal. Marami pong nagpapatunay. Meron pong isang scientist ng kanyang pangalan ni Dr. Rasacom. Isa po siyang, mga minamahal, scientist, at marami po siyang gustong ma-discover. Kaya siya po ay nagdig ng thousands of miles sa ibabaw ng lupa. Meron po siyang mga digging equipment, mga digging machine na ginamit. Sapagkat siya po ay mayaman, umarkila po siya ng mga digging equipment at siya po ay naghukay ng ilang milya, ilang libong milya sa ibabaw ng lupa. Pero ang taong ito, mga minamahal, before ko din sabihin yung kwentong yan, yung taong ito ay isa pong komunista, mga minamahal. Alam naman po natin yung mga komunista, along-lalo na kung sila po ay na-brainwash ng turo ng doktrina ng komunista, na hindi po sila naniniwala na mayroong Diyos, mga minamahal. Para sa kanila, walang creator. Wala pong Diyos, mga minamahal. Pero sabi ni Salmista David, foolish is the man, believe it that there is no God. Mga minamahal, mangmang yung tao na naniniwala, mga minamahal, na walang Diyos.
ngunit matalino at pantas ang tao ng palataya na merong Diyos. Ito po si Dr. Rasacom, isa po ito siyang scientist, mga minamahal, na hindi naniniwala na merong Diyos, hindi siya naniniwala na may langit. At the same time, hindi siya naniniwala na merong impyerno, mga minamahal, regarding sa sinasabi ng Biblia, sinasabi ng katuruan na nakasulat sa Biblia, hindi po niya lahat yan pinaniniwalaan sapagkat siya'y lumaking komunista, ang kanyang mga magulang ay mga komunista. Siya po ay nagdeg for almost mga minamahal hundreds of miles sa pailalim ng lupa. At alam po ninyo, nung sila po ay nagdideg na, pinaandar na po nila yung kanilang digging equipment, digging machine, sila po ay humukay sa ibabaw ng lupa. Nagtaka sila, habang kanilang ibinabaon yung kanilang drilling machine, mga minamahal, bigla po itong bumilis ang ikot sa ibabaw ng lupa. Hindi po nila alam na tumama po sila sa isang empty space, mga minamahal, doon sa lupa, parang lungib sa ilalim ng lupa. Biglang bumilis ang ikot ng kanilang drilling machine, drilling equipment. At alam po ninyo, hinugot po nila yung kanilang drilling equipment at ito po ay hinulugan nila ng mga minamahal, audio recording microphone to detect, mga minamahal, what it is the sound under, mga minamahal, doon sa lupa na yon. At alam po ninyo, mga minamahal, tinimpla nila yung kanilang mixer para maklarado kung anong sound. Nagulat po sila. Not only one voice, but millions of voices ang kanilang narinig doon sa kanilang hinukay, mga minamahal ko na lupa. Iyak ng bata, sigaw ng matanda, babae, lalaki, humihingi ng tulong. Ito po isang malaking prueba at ebidensya that hell is real. Totoo ang impyerno, mga minamahal. Yun po yung nakakatakot, mga minamahal. Di baling mamatay tayo, mga minamahal. Ang mahalaga ay mamatay tayo ng ating buhay, ang ating kaluluwa ay nasa ating mahal na Panginoon. Ang nakakalungkot, yung mga taong mamamatay na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung question doon, saan mapupunta yung kanilang kaluluwa? Hindi naman ito mapunta ng langit dahil hindi naman sila naglilingkod sa mahal na Panginoon. They wasted their life, mga minamahal, for their own personal pursuit. Sinayang nila yung kanilang buhay, mga minamahal, sa notorious living. Yung pamumuhay na, mga minamahal, bahala na, walang direksyon na buhay, that is notorious living. Buhay na walang direksyon. Para silang pambot, mga minamahal, na umaandar ang makina pero walang timon. Yan po yung buhay ng mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Buhay na walang direksyon. Kakaiba yung buhay ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Meron tayong pinupuntiriang langit. Ang buhay natin ay may direksyon. Alam natin kung saan ang takbo, minamahal, ng buhay natin. Yan yung buhay na napakasarap na buhay. Buhay na merong direksyon, buhay na merong patutunguhan, buhay, mga minamahal, na may layunin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung buhay na mainam. Ang sabi po rito, mga minamahal, Ecclesiastes chapter 6, verse 12, mga minamahal, basahin natin, life is like a shadow. It is vanity for all vanities. Yung buhay ay katulad lang ng anino, mga minamahal. Anong pakinabang ng anino? Tingkupit. Ano ang pakinabang ng anino sa buhay ng tao? May pakinabang ba ang anino? Yung shadow, mga minamahal, walang silbi ang shadow. Walang pakinabang ang shadow. Yan ang buhay ng tao na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. You are useless in the sight of the Lord. Wala kang pakinabang, mga minamahal. Dahil ang purpose ng buhay mo ay hindi mo ginagawa, hindi mo nagaganap. Nabubuhay ka para lang sa iyong sariling kaligayahan. Nabubuhay ka para lang sa iyong sariling kalayawan. Yung buhay mo, ginugugol mo para lang sa iyong sarili, which is na ang realidad ng buhay, ayon sa banal na Biblia, dapat ang tao'y mabuhay para sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Siya po'y namatay para sa atin at tayo po'y nabubuhay para sa Kanya, mga minamahal. He's the reason of our living. Yan po yung mga prinsipyo ng mga taong naglilingkod sa mahal na Panginoon. We are living, mga minamahal, for the Lord. Kami po'y nabubuhay para sa ating mahal na Panginoon. He's the reason of our living. Mga minamahal, kaya inspired kami palagi sa paglilingkod. Araw-araw, inspired kami palagi sa pagganap sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Nabubuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi nabubuhay kami para sa Panginoon. Bawat tibok ng aming puso ay para sa Panginoon. Bawat pintig ng aming mga puso ay para sa Panginoon. Bawat hininga, mga minamahal, sa aming buhay, ito'y para sa mahal na Panginoon because He is the reason of our living. Ang nakakalungkot kung nabubuhay kang hindi ka naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun po ang nakakalungkot, mamamatay kang hindi naglilingkod. So, para ka lang isang anino, na ang anino'y walang pakinabang. Sa tingin po ninyo, anong pakinabang ng anino, mga minamahal?
Although na naandyan siya, kapag tayo po ay tumayo, ang oras mga minamahal ay alas 9, alas 8 pa lang, makita mo yung anino mo mga minamahal sa kabilang panig, pero wala pong pakinabang, wala pong silbi. Minamahal ang anino. Yan po yung buhay ng mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Mas mainam pa, sabi nga ng aking nabasa, narinig ko sa isang preacher, na yung buhay daw ng tao na hindi naglilingkod sa Panginoon, mas may pakinabang pa ang uod. Yung uod ba sa lupa, mga minamahal? Yung uod sa lupa, yan po yung nagbibigay fertile ng lupa. Kapag ang lupa ay walang uod, ang lupa na yan ay hindi mataba, hindi fertile ang lupa na yan. Dahil ang uod, isa po yan, mga minamahal ko, sa nagbibigay ng taba sa lupa. Yung dumi ng uod, mga minamahal, ay fertilizer po yan sa lupa. Kaya kapag ang lupa ay maraming uod, maraming bulate, that's what I mean, bulate, mga minamahal, ang lupa na yan ay fertile dahil ang bulate ay nagbibigay taba sa lupa. So kung ang bulate ay nagbibigay taba sa lupa, may pakinabang ang bulate. Pero ikaw na nabubuhay na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, wala kang silbi sa paningin ng Diyos. Basura ka sa paningin ng mahal na Panginoon. Wala kang kwenta. Wala kang pakinabang, mga minamahal. Ako ang creator, ikaw ang aking creation, at ikaw na aking creation, hindi ka sumusunod sa kalooban ko. Anong pakinabang mo sa akin? Anong silbi mo sa akin? Wala kang silbi, wala kang pakinabang. Mga minamahal, masakit man yung salita, pero yan po ang totoo. Yung may kapakinabangan sa harapan ng Panginoon, yung mga taong sumasamba sa Kanya, yung mga taong naglilingkod sa Kanya, yung mga taong umiibig sa Kanya, yung mga taong nagmamahal sa Kanya, yung mga taong hindi sinasayang ang oras at sandali, papurihan ang ating mahal na Panginoon, yung mga taong maaga pag gumigising, umaawit na si Diyos, yung mga taong, mga minamahal, nagbibigay sulit, para papurihan at paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Sila yung mga taong may kapakipakinabang sa Diyos dahil ang layunin ng Panginoon ay kanilang ginaganap, mga minamahal. Pero yung mga taong walang oras sa pagsamba, kayong mga taong walang oras para paglingkuran ng Diyos, kayong mga taong abala sa inyong pangsarili at wala kayong panahon para pasalamatan ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay, mga minamahal, wala kayong oras para paglingkuran ng Panginoon. Sa paningin ng Panginoon, masakit mang sabihin, pero kayo yung mga taong walang pakinabang at walang silbi sa Diyos, mga minamahal. Kami na naglilingkod, although na pinagtatawanan nyo kami, although na, mga minamahal, pinipersecute nyo kami, although na iniinsulto nyo kami dahil naglilingkod kami sa mahal na Panginoon, pero sa harapan ng Diyos, mga minamahal, ang aming mga ginagawa ay kapakipakinabang. Para sa tingin ninyo, walang pakinabangan. Sa tingin ninyo, nag-aaksaya lang kami ng oras sa aming ginagawa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. No, dyan po kayo nagkakamali. Sapagat lahat ng aming ginagawa ay may gantimpalang ilinaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. 2 Samuel chapter 14 verse 14, mga minamahal, 14 versikulo 14, life is like a water spilt in the ground. Yung buhay ng tao ay parang tubig na natapon, mga minamahal ko, sa lupa. Kapag ang tubig ay matapon sa lupa, minamahal, ang tubig na ito ay hindi na natin makukuha pa. Sapagkat ito ay a-absorb sa lupa, hindi na natin ito makukuha pa, hindi na natin ito mababawi. Ganun ang buhay, mga minamahal. Kapag ikaw ay mamatay, mga minamahal, at hindi ka nakapaglingkod sa mahal na Panginoon, kapatid, sinayang mo lang ang buhay mo sa gawain sa buhay na walang silbi at walang kabuluhan. Ang nais ng mahal na Panginoon, huwag nating hayaan na maging tulad tayo ng tubig na natapon, mga minamahal ko, sa lupa. At ang sabi rito, mga minamahal, hindi na po itong muling makukuha pa. Hindi na po ito maibabalik pa. Ganun ang buhay ng tao. Kapag ikaw ay mamatay, mga minamahal, it is appointed unto man wants to die after this judgment. Itinalaan ng mahal na Panginoon, ikaw ay mamatay at pagkatapos nito hatulan ka. Mga minamahal, right after ng iyong kamatayan, hahatulan ka ng mahal na Panginoon. Ano ang ginawa mo dito sa lupa? Paano mo ginamit ang buhay na hiram mo sa Panginoon? Sapagat ang buhay natin ay hiram natin yan sa Diyos, mga minamahal. Hindi po natin pag-aari ang buhay na ating taglay. Ito'y hiram natin sa mahal na Panginoon. That is the reason why na kailangan ng buhay mo ay gamitin mo para papurihan, sapagat ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Dapat paluguran mo ang Panginoon sapagat ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kalakasan. Mga minamahal, simple reason lang bakit tayo maglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ang nakakatakot kung ikaw ay mamatay, mga minamahal. Actually, ang kamatayan ay wag natin katakutan, mga minamahal, rather. Bakit? Lahat tayo mamamatay. Ikaw, ako mamamatay, mga minamahal. Darating ang araw, hihinto ang pintig ng ating puso, tibok ng ating puso. Mamamatay tayo in appointed time, mga minamahal. According po ito sa kalooban ng ating, in God's will.
kalooban ng mahal na Panginoon. Ngayon, huwag tayong matakot mamatay. Ang ating katakutan, mga minamahal, the day of judgment, yung araw ng paghatol ng ating mahal na Panginoon. Dahil karakadaga kapag tayo po'y mamatay, hahatulan agad tayo ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung tayo po'y hatulan ng Panginoon, mga minamahal, hahatulan tayo ayon sa ating mga sariling mga gawa. Ano ang ginawa mo dito sa lupa? Paano mo ginamit ang buhay na hiram mo sa mahal na Panginoon? Naglingkod ka ba sa Diyos? Nagpuri ka ba sa mahal na Panginoon? Ginanap mo ba ang kanyang kalooban, mga minamahal? Ngunit kung ikaw ay nabubuhay dito sa lupa, nagpasasa ka sa kahilayan, nagpasasa ka sa makamundong mga gawain, mga minamahal, ang buhay na binigay mo sa Panginoon, yan ay mahalaga. Ngunit ginamit mo lang sa mga gawaing walang kabuluhan sa harapan ng Diyos, hahatulan ka ng Panginoon, kapatid, ayon sa iyong mga sariling mga gawa. Kaya't habang ikaw ay nabubuhay pa, habang ikaw ay may hininga pa, habang may pagkakataon ka pa, mga minamahal, sa mga kapatiran nating mga tumalikod, mga backslider nating mga kapatiran, we always praying for thee. Palagi po kaming nananalangin para sa kanila. Nang Diyos ay gumawa ng kapamaraanan na sila ibalik sa banal na paanan ng Panginoon. As long na mayroon pang pagkakataon, habang hindi pa sirado ang pintuan ng kaligtasan, manumbalik na kayo sa ating mahal na Panginoon. Paglingkuran nyo na ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa mga kapatid nating nangihina, nanlulupaypay, nanlalamig, nagiging pabaya, mga minamahal, nakakalimot sa biyaya at kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi nga natin alam kung buhay pa ba tayo bukas, mga minamahal. Tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa gabing ito, mga minamahal, ilapit natin ang ating mga sarili sa ating buhay na Diyos para po sa ating minamahal na mga tagapakinig. Inyo pong tanggapin ang ating mahal na Panginoon. This is the day of salvation. This is the accepted time. Ito po ang oras ng kaligtasan. Ito po ang araw ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Huwag na nating ipagpabukas pa. Dahil hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin hawak ang bukas. Hindi nga natin alam kung buhay pa ba tayo bukas. That is the reality of life. Hindi mo alam kung buhay ka pa ba bukas. Ako, hindi ko alam kung buhay pa ba ako bukas. Pero I make it sure na ngayong araw gagawin ko ang kalooban ng Panginoon. Ngayong araw, ihanda ko ang sarili ko para kung dumating ang bukas at wala na akong bukas, mga minamahal, at least ngayon ay napaglingkuran ko ng buong puso ang ating mahal na Panginoon. Wala akong regret sa buhay. Kayo na mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi nyo hawak ang buhay. Kung kayo'y kunin ng Diyos ngayon, kung bukas ay hindi na kayo gigising, kayo mamamatay na bukas at hindi kayo nakapaghanda, mga minamahal, walang hanggang katapusang pagsisisi ang iyong pagsisisihan kung inyong kaluluwa ay nasa init na ng apoy ng impyerno. Tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon sa oras nito. Walang ibang solusyon kundi ang ating mahal na Panginoon. Lumapit po kayo sa Diyos, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay, pikit po ninyo ang inyong mga mata. Sabihin ninyo, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ako'y narito sa iyong harapan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking puso, hugasan mo ako sa magitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at aking tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambayan. Inibig kita, Panginoon. Paglilingkuran kita sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Manalangin po kami para sa inyo. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Have mercy on them, Lord. Mabag po kayo, mawa po kayo sa aming mga kababayan. Mahal na Panginoon, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka. Mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon. Pagkat tunay ng paglilingkod sa iyo, walang kalugian. Kabagan mo kaluluwa, isulat mo kalang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambayan. Patuloy mong gamitin ang programang ito para sa ikaliligtas pa ng marami. Ang aming pong live streaming, mahal na Panginoon. Ang gawain ito under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang mga kursada ay gamitin mo, kasangkapanin mo, mga Bible study, mag-aakay ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon. Kabagan mo ang aming mga kababayan, mga aming mga loved ones at same loved ones namin.
Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka. Mercy on them, Lord, the mercy on them. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nawalati ng Diyos sa mga oras na ito, mga minamahal, para po sa lahat ng ating pong mga viewers, mga listeners natin. Samahan po ninyo kaming lumapit sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoon. Kayo po may mga taglay na karamdaman, mga minamahal. Kayo po may mga sakit, ang inyong kaliwang kamay, mga minamahal, ay ilapat po ninyo sa inyong TV screen, sa inyong flat screen, sa inyong mga cellphones. Ang inyong kabilang kamay, ipatong po ninyo sa parte ng inyong katawan kung saan meron po kayong nararamdaman ng mga sakit. Meron po kayong mga prayer request, spoken request, mga problema, itaas po ninyo ang dalawang kamay. Ilapit po natin ito sa ating mahal na Panginoon. Have faith in Him that our God, mga minamalis niyan sa ring God, siya'y Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin at sa Kanya'y walang mahirap at imposible. Manalangin po tayo, leading prayer for beloved Honorable Pastor. Lord, mabag po kayo sa oras nito, mahal ang Panginoon. Hallelujah. Iunat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay, ipatong po ninyo ito sa aming mga ulo, mahal ang Panginoon, sa pangunang panalangin ng tao ng Diyos, propeta ng Diyos, sa pangalan po ng aming minamahal at pinagalan na Pastor. Iunat po mapagpala mo kamay, anumang karamdaman ng Diyos, ikaw magpagaling. Anumang problema, Panginoon, ikaw magbigay ng kalutasan. Sawayin mo ang anumang uri ng karamdaman, mahal ang Panginoon, cast out right now, demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty begun, and against of sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, demons of diabetes, demons of high blood, anumang demonyong sakit sa ulcer, appendix, mahal ang Panginoon, appendicitis, ikaw magpagaling, O Diyos, makaramdaman, panghihina, malumpay-payan, namang palalamig at pag-alinlangan, kahirapan, kawalan, hadlang sa mga pagpapalang pinansyal sa pangalan ng Jesus. Bless us, Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalatingin po ang dakilan banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, patuloy po ninyong antabayanan ng programang ito. Mga minamahal, at tayo po'y patuloy na manalangin sa ating mahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, para po sa ating mga pangangailangan, ang Diyos pong mag-provide ng lahat ng ito. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin namin, Panginoon, batid mong inasam ng aming mga puso. Bigyan mong katugunan ng lahat ng aming dalangin, mahal na Panginoon, material, financial, spiritual naming panalangin at higit. Dalangin namin ang kalakasan, mahal na Panginoon, ibigay mo sa amin. Ganun din naman ang kalakasan sa aming minamahal na pastor, complete recovery, beloved children, ikaw mag-bless sa kanila, mahal na Panginoon, patuloy mong pagpalain ang gawain mo. Magtalaga po kayo ng mga taong gagamitin mo financially para matugunan ang pangailangan ng iyong gawain, mahal na Panginoon. Ang programang ito ay patuloy naming may sagawa, may pangaral ang dakila mong ebanghelyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain, mga minamahal, sa programang ito, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Every night, mga minamahal, alas 7 po ng gabi hanggang alas 8 ng gabi, at wala lamang pong tayong gawain, mga minamahal, sa gabi ng Biyernes, pero mula Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, at mga minamahal, Sabado, Linggo ng gabi, ay patuloy po ang ating programa, mga minamahal ko, sa oras na ito, mga minamahal, alas 7 po hanggang alas 8 po ng gabi ang Jesus Miracle Hour. Kaya patuloy po ninyo ang tabayanan ng banal na programa ng ating mahal na Panginoon, at mga minamahal, ang Diyos pong magpala sa atin pong gawain dito po sa Dako ng Tala, Zamboanga. Araw po ng Miyerkules, mga minamahal, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Every Friday, ating Friday service, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Every Sunday, mga minamahal, ating general worship. This coming Sunday po pala, baka makalimutan po ninyo, mga minamahal, atin na pong Holy Supper, mga minamahal, ang ating pagkain ng tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon, pag-inom ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng ating malapan. Sabi ng Biblia, gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. Kaya this coming Sunday, atin na pong Holy Supper, mga minamahal, dito po sa Dako ng Tala, Zamboanga. Patuloy po natin paglingkuran ng Panginoon habang tayo po'y nabubuhay. Make the most of your life, mga minamahal, as long as we live, sapagkat ang buhay totoong maikli, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, at bago tayo magtapos, tayo muna sama-samang manalangin para sa ating closing prayer. Ipabaon ng Panginoon kagalakan, kapayapaan sa ating puso at sa ating kaisipan. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos. Amang banal Diyos, sa dakila buhay at mapagpala, salamat sa matagumpay naming naisagawa ang iyong banal na programa, Jesus Miracle Hour, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa paglalangis mo. Nawang mga salita mo, mga patutuo, mga awiting makalangit naming narinig ay magbigay pagpapala at biyaya sa lahat ng aming
mga televiewers, sa aming po mga viewers, mga kapatiran naming patuloy na sumusubaybay sa gawain mo. Pagpalain mo sila ng lubusan, mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ipabaon mo sa amin ang kagalakan, kapayapaan ng aming puso sa aming pagtulog. Patulugin mo kami ng mahimbing. Ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain. Sa pangalan ni Jesus, leading prayer for beloved Honorable Pastor, bless us Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang mahal na Panginoon hanggang sa muli at sa ating studio, sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad, ay nagpapaabot sa inyo na pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.